Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa tahimik na pulo ng Patmos, ang tunog ng alon ay tila mga paalala ng isang bagay na mas malaki kaysa sa tao. Si Elias, isang dating eskriba na itinatapon dito dahil sa kanyang pananampalataya, ay gumugugol ng kanyang araw sa pagninilay at pagsusulat. Ngunit ngayong gabi may kakaiba. Ang hangin ay may dalang malamig na paghinga na tila nanggagaling sa ibang mundo. Habang nakaupo sa kanyang maliit na silid na yari sa bato, binuksan niya ang kanyang itim na kwaderno. Ang mga pahina nito ay puno ng kwento ng mga nakaraan at mga panalangin. Subalit sa gabing iyon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang gumapang ang liwanag sa kanyang paligid. Ang kanyang kamay, na madalas ay tiyak sa pagsusulat, ay nagsimulang manginig. Ang Diyos ba ito? Tanong ni Elias sa sarili. Nang biglang nagbukas ang pinto ng kanyang silid. Walang tao. Ngunit ang hangin sa loob ay biglang uminit. Isulat mo ang iyong makikita, ani ng isang tinig na malalim at puno ng kapangyarihan. Hindi niya mawari kung ang tinig ay nasa kanyang isipan lamang o talagang nasa silid. Si Elias, bagamat nanginginig ay sumunod. Kinuha niya ang kanyang balahibot tinta at inilagay sa papel ang bawat salita na dumadaloy mula sa kanyang isipan. Sa una niyang pangitain, nakita niya ang isang trono na napapalibutan ng liwanag. Isang nilalang na hindi maipaliwanag ang anyo ang nagbigay ng babala. 4 ang darating, bawat isa ay magdadala ng kapahamakan sa lupa. Kinabukasan, habang naglalakad si Elias sa gilid ng pulo, iniisip niya ang nakita. Pangarap lamang ba yon? O totoo nga ang pahayag? Nagsimula siyang magtanong sa sarili. Ngunit bago pa niya mahanap ang sagot, narinig niya ang yabag ng isa pang tao. Ito ay si Arim, isang mangingisda na nagtutungo rin sa pulo upang magdala ng pagkain sa mga katulad niyang ipinatapon. May sakit ka ba, Elias? Para kang nakakita ng multo, tanong ni Arim habang inilalapag ang dala niyang mga prutas. Arim, may nakita ako kagabi. Hindi ito ordinaryo. Parang Huminto si Elias, natatakot na baka hindi siya paniwalaan. Parang ano? Giit ni Arim, ang kanyang mga mata puno ng pagkamausisa. Parang isang mensahe mula sa Diyos, sagot ni Elias ng mahina. Nang marinig ito ni Arim, napaisip siya. Kung ano man ang nakita mo, baka may dahilan. Huwag kang matakot. Isulat mo ito. Maaring ito'y para sa ating lahat. Ang simpleng mga salita ni Arim ay nagbigay ng lakas kay Elias. Bumalik siya sa kanyang kwarto at muli niyang isinulat ang kanyang nakita. Habang nilalapat niya ang tinta sa papel, mas malinaw ang naging detalye, isang kabayo, puting tila niebe, na may sakay na nilalang na may hawak na korona. Sa likod nito, 3 kabayo, isa'y pula, isa'y itim, at isa'y maputlang berde. Ang bawat isa ay tila nagdadala ng kapahamakan. Ang unang kabayo ay sumisimbolo ng pananakop, isinulat ni Elias. Ang puti ay hindi kalinisan, kundi pagkukunwari. Sa ilalim ng korona, may dalang espada na magdudulot ng digmaan at kasakiman. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsusulat, muling dumaloy ang liwanag sa kanyang silid. Tinig ng babala ang muling dumating. Darating sila. Simulan mo nang maghanda. Muling nanlamig si Elias. Ang mga kabayo sa kanyang pangitain ay hindi lamang simbolo. Pakiramdam niya, ang mga ito ay malapit ng magising. Ang araw sa Patmos ay tila mas maliwanag kaysa karaniwan, ngunit kay Elias, ito ay may dalang bigat. Ang kanyang isipan ay nagugulumihanan sa imahe ng 4 na kabayo, mga kabayong tila dala ang kapalaran ng mundo. Habang nakaupo siya sa kanyang lamesa, pinagmamasdan ang tinta sa papel, naramdaman niya ang isang kirot ng kawalang katiyakan. Paano ko ipapaliwanag ito? Tanong niya sa sarili. Kung ang mga ito'y totoong babala, sino ang maniniwala sa akin? Hindi nagtagal, si Arim ay bumalik na may dalang ilang isda mula sa pangingisda. Ang usapan nila noong nakaraang araw ay hindi nawala sa isipan ni Arim. Elias, ano pa ang nakita mo kagabi? Tanong niya habang nililinis ang kanyang huli. Tumigil si Elias, tumingin sa malayo at saka nagsalita. 4 na kabayo, Arim. Ang puti ang nauuna, dala ang ilusyon ng kapayapaan, ngunit ang tunay na layunin ay pananakop. Sa likod nito ay ang pula, na magdadala ng digmaan, kasunod ang itim, na maghahasik ng gutom, at sa huli, ang maputlang berde, simbolo ng kamatayan. Napahinto si Arim. Ang simpleng mangingisda ay hindi pamilyar sa ganoong mga simbolismo, ngunit naramdaman niya ang bigat ng sinasabi ni Elias.
Kung totoo ang sinasabi mo, Elias, paano natin mapipigilan ang mga ito? Mapipigilan ba ito? Sagot ni Elias, ang kanyang boses puno ng pag-aalinlangan. O marahil ito ay isang babala upang maghanda ang mga nananatiling matapat. Habang sila'y nag-uusap, may dumating na isang grupo ng mga tao sa pulo na ayon kay Arim ay bihirang mangyari. Ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng pagkabahala. Ang mga dayo ay humiling ng makakain at saglit na pahinga. Isa sa kanila, isang matandang babae na nagngangalang Miriam, ang lumapit kay Elias. Narinig namin ang tungkol sa iyong mga pangitain, sabi nito, ang kanyang mga mata tila puno ng pag-asa at takot. Paano niyo nalaman? Tanong ni Elias, nagtataka kung paanong kumalat ang balita sa maliit na pulo. Ang hangin ay may dalang balita, sagot ni Miriam. Hindi ka nag-isa, Elias. Sa buong mundo, marami ang nakakakita ng mga kakaibang bagay. At lahat ng ito'y parang nakadugtong sa sinasabi mong 4 na kabayo. Ang mga estranghero ay nagdala ng kanilang sariling kwento, digmaan sa kanilang lugar, kakulangan ng pagkain, at sakit na walang lunas. Ang mga detalye ay sumasalamin sa 4 na kabayo sa kanyang pangitain. Habang pinakikinggan ni Elias ang kanilang mga kwento, nagsimula siyang maramdaman ang bigat ng kanyang responsibilidad. Kinagabihan, sa kanyang pagtulog, bumalik ang liwanag na iyon, ang liwanag na nagdulot sa kanya ng unang pangitain. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang mga kabayo ng mas malinaw. Ang una ay ang puti, ang korona sa ulo ng sakay nito ay kumikislap, ngunit ang espada nito ay duguan. Ang pulang kabayo ay dumating na parang bagyo, nagdadala ng kaguluhan at labanan. Ang itim ay may dalang timbangan, at sa bawat galaw nito ay tumitimbang ng buhay at kamatayan. Ang huli, ang maputlang berde, ay nagdala ng malamig na hangin na parang kamatayan mismo ang bumalot sa mundo. Elias, muling nagsalita ang tinig. Ipahayag mo ang iyong nakita. Ang panahon ay malapit na. Nagising si Elias na pawisan, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi niya maipaliwanag, ngunit naramdaman niyang kailangan niyang ibahagi ang mga pangitain ito kahit pa marami ang magdududa sa kanya. Ngunit paano? Sino ang makikinig sa isang ipinatapon sa Patmos? Kinabukasan, habang naglalakad siya sa dalampasigan, nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa isang malaking bato. Hindi niya ito kilala, ngunit tila pamilyar ang presensya nito. Elias, wika ng lalaki nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang mga kabayo ay hindi simbolismo lamang. Sila'y mga puwersa na darating sa mundo. At ikaw ang magdadala ng babala. Sino ka? Tanong ni Elias, ang kanyang boses nanginginig. Isa lamang na tumutulong sa iyong misyon, sagot ng lalaki, saka ito tumayo at naglakad palayo. Naiwan si Elias na naguguluhan, ngunit sa kanyang puso'y may naiwang katiyakan, ang kanyang gawain ay hindi magtatapos sa pagsulat lamang. Pagbalik niya sa kanyang silid, muli siyang kumuha ng tinta at papel. Sa pagkakataong ito, isinulat niya hindi lamang ang kanyang nakita, kundi pati na rin ang kanyang narinig. Isinulat niya ang tungkol sa 4 na kabayo, ang puti, ang pula, ang itim, at ang maputlang berde. Isinulat niya ang tungkol sa kanilang dala, pananakop, digmaan, gutom, at kamatayan. Ngunit habang sinusulat niya ang lahat, naramdaman niya ang isang kakaibang damdamin, isang bigat na tila hindi niya kayang buhatin mag-isa. Bumalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Miriam, hindi ka nag-iisa. Sa pagkakataong iyon, nanalangin si Elias. Diyos ko, kung ito'y iyong kalooban, bigyan mo ako ng lakas upang ipahayag ang mga ito. Ang hangin sa Patmos ay tila naging mas mabigat sa mga sumunod na araw. Habang patuloy na sinusulat ni Elias ang kanyang mga pangitain, ang kanyang pakiramdam ng responsibilidad ay lalong lumalalim. Ang mga estranghero na dumalaw sa kanya kamakailan ay nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ang mga kwento nila ng kaguluhan sa kanilang mga lupain ay tila patunay na ang mga kabayo ng pahayag ay nagsisimula ng magising. Isang umaga, habang si Elias ay naglalakad sa gilid ng pulo, narinig niya ang ingay ng mga bangka na dumadating sa dalampasigan. Nagmadali siyang pumunta upang salubungin ang bagong grupo ng mga tao na tila nagpunta roon para sa parehong dahilan ng naunang mga dayo. Ang mga mukha nila'y puno ng takot, at ang kanilang mga damit ay punong-puno ng alikabok na parang galing sila sa mahabang paglalakbay. Mayroon bang propetang naninirahan dito? Tanong ng isang lalaki, ang kanyang boses ay puno ng kaguluhan. Narinig namin ang tungkol sa kanyang mga pangitain. Nais naming malaman ang katotohanan. Hindi makapagsalita si Elias sa una. Ang pagiging propeta ay hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan.
Siya'y isang eskriba lamang, isang tao na pinili lamang upang magtala. Ngunit sa mga mata ng mga tao, siya ay higit pa roon. Ako si Elias, sagot niya ng mahina ngunit matatag. Kung ano man ang inyong narinig, ipapaliwanag ko sa abot ng aking makakaya. Habang ang mga tao'y naupo sa lilim ng mga punong malapit sa dalampasigan, sinimulan ni Elias ang kanyang pagsasalaysay. Sa aking mga pangitain, nakita ko ang 4 na kabayo. Ang mga ito ay simbolo ng mga puwersang darating upang subukin ang sangkatauhan. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang nakita ko pa'y mas nakakatakot, isang panahon ng malaking kapighasyan. Ang kanyang mga tagapakinig ay tahimik, bawat isa ay tila hinihigop ang bawat salita. Ngunit isang babae ang biglang tumayo, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang panahon ng kapighasyan ba'y nagsisimula na? Nakikita na namin ang mga tanda, mga sakuna, digmaan, gutombi. Tumango si Elias. Ang kapighasyan ay higit pa sa mga nararanasan niyo ngayon. Ito'y isang panahon na walang kapantay sa kasaysayan ng mundo. Ang bawat sulok ng daigdig ay mararamdaman ang bigat nito. Sa sandaling iyon, parang ang paligid nila ay biglang tumahimik. Narinig ni Elias ang pamilyar na tinig na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sabihin mo sa kanila, Elias. Ang katotohanan ay kailangan nilang malaman. Sa panahon ng dakilang kapighasyan, patuloy ni Elias, mararanasan ng tao ang matinding pag-uusig. Ang mga nananatiling matapat sa Diyos ay haharap sa mga pagsubok na hindi nila kailanman inakala. Ang mga sakuna ay dadami, ang gutom ay lalala, at ang mundo'y babalot ng takot. Isang lalaki sa likod ng grupo ang tumayo. Ano ang dapat naming gawin, Elias? Paano kami makaliligtas? Saglit na tumigil si Elias, ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa determinasyon. Ang tanging daan ay ang pananampalataya. Sa gitna ng paghihirap, ang mga nananatiling tapat ang makakahanap ng kaligtasan. Habang nagtatapos ang kanilang usapan, isang lalaki mula sa grupo ang lumapit kay Elias. Siya ay may dalang isang piraso ng papel na tila puno ng mga tala. Propeta, wika nito, ito'y nakita ko sa aming bayan bago kami umalis. May mensaheng nakaukit dito na kahalintulad ng iyong sinasabi. Pinagmasdan ni Elias ang papel. Ang mensahe ay maikli ngunit malinaw, darating ang mga mangkok ng galit. Maghanda. Kinagabihan, habang nag-iisa si Elias sa kanyang silid, iniisip niya ang mensahe sa papel. Ang pahayag ng mga mangkok ng galit ay pamilyar sa kanya, ngunit hindi niya lubos maunawaan ang lawak ng kanilang kahulugan. Sa kanyang panalangin, humingi siya ng liwanag. Panginoon, ipakita mo sa akin ang susunod. Kung ito'y iyong kalooban, gabayan mo ako upang maihayag ang mensahe mo sa iyong mga tao. Sa sandaling iyon, ang kanyang paligid ay muling napuno ng liwanag. Ang tunog ng mga trompeta ay narinig sa kanyang mga tainga, at ang kanyang paningin ay napalitan ng isang tanawin na hindi niya maipaliwanag. Nakita niya ang mga anghel na may hawak na mangkok, bawat isa ay naglalaman ng isang sakuna. Ang unang mangkok ay nagdulot ng malalaking sugat sa mga tao. Ang ikalawa at ikatlong mangkok ay nagpabago sa tubig, nagiging dugo ang mga ilog at dagat. Ang ika-4 na mangkok ay nagpaalab sa araw, sinusunog ang balat ng mga tao. Ang ika-5 ay nagdulot ng kadiliman na bumalot sa mundo, habang ang ika-6 na mangkok ay nagpapatuyo sa ilog Euphrates, naghahanda para sa huling labanan. Sa huli, ang ika-7 mangkok ay nagdala ng lindol at dambuhalang yelo, winawasak ang lahat ng bagay. Nagising si Elias na pawisan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang naramdaman niya. Sa halip, isang matinding pangako na gawin ang kanyang tungkulin. Agad niyang isinulat ang lahat ng kanyang nakita, bawat detalye ng mga mangkok at ang kanilang dala. Alam niyang ang kanyang mga salita ay magiging gabay para sa mga tao na naghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Kinabukasan, muli siyang lumabas upang makipag-usap sa mga tao. Sa bawat kwento na kanilang ibinahagi, lalong napatunayan ni Elias na ang panahon ng kapighasyan ay narito na. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot at hirap, nakita rin niya ang pag-asa sa mga mata ng ilan. Ang kanilang pananampalataya ay parang liwanag na nagliliyab sa gitna ng gabi. Elias, tanong ng isang bata, ang kanyang tinig puno ng kawalang malay, darating ba ang araw na matatapos ang lahat ng ito? Tumango si Elias, ang kanyang boses puno ng katiyakan. Darating ang araw ng kaligtasan. Ngunit kailangan nating maging matatag. Ang ating pananampalataya ang ating magiging kalasag. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, naramdaman ni Elias ang bigat ng mundo sa kanyang balikat.
Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang dakilang kapighasyan ay simula lamang. Ang tunay na laban ay paparating pa lamang. Ang araw ay bahagyang sumilip mula sa makapal na ulap sa Patmos. Si Elias ay nakatayo sa tuktok ng isang burol, nakatingin sa malawak na dagat na tila walang hanggan. Ang mga alon ay marahas na tumatama sa mga bato, na parang salamin ng kaguluhan na nararamdaman niya sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak niya ang kanyang kwaderno, kung saan isinulat niya ang lahat ng kanyang mga pangitain. Sa kabila ng tahimik na paligid ng pulo, alam niyang ang mundo sa labas ay nasa bingit ng matinding kapahamakan. Ang 7 mangkok ng puot na kanyang nakita sa pangitain ay tila nagsisimula ng maganap. Hindi niya mayalis sa kanyang isipan ang tanong, paano ko ipapahayag ang mga ito sa mundo? Sino ang maniniwala sa akin? Habang siya'y nagmumuni-muni, isang kakaibang liwanag ang biglang dumaloy mula sa kalangitan. Mula rito, isang tinig ang nagsalita, malinaw at makapangyarihan, ngunit puno ng awa. Elias, ipahayag mo ang nakita mo. Ang 7 mangkok ay darating, at kailangang maghanda ang sangkatauhan. Bago pa man siya makapagsalita, ang liwanag ay nawala na parang usok, ngunit iniwan nito ang isang mainit na damdamin sa kanyang dibdib. Isang paalala na hindi siya nag-iisa. Nang magtanghali, dumating si Arim sa burol kung saan madalas naglalagi si Elias. Elias, wika ni Arim habang dala ang ilang isda at tinapay, nakakarinig ako ng mga balita mula sa mga mangingisda na pumupunta rito. Sinasabi nilang may kakaibang mga pangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tumango si Elias, ang kanyang mga mata puno ng lungkot. Arim, ang mga ito ay bahagi ng nakita ko. Ang panahon ng 7 mangkok ay nagsisimula na. Nagulat si Arim. 7 mangkok? Ano ang ibig mong sabihin? Ang tanong ni Arim ay parang punyal na tumama kay Elias. Alam niya ang kahirapan ng sitwasyon. Paano niya mapapayuhan ang isang ama na huwag tanggapin ang tanda kung ito ay magdudulot ng gutom sa kanyang pamilya? Arim, sagot ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng kirot, ang daan patungo sa Diyos ay hindi madali. Ang tanda ay isang tukso, ngunit kailangan mong manindigan. Ang gutom ay pansamantala, ngunit ang kaluluwa ay walang hanggan. Hindi nakasagot si Arim. Tumango lamang siya, ngunit ang sakit sa kanyang mukha ay malinaw na nagpapakita ng hirap ng kanyang desisyon. Sa mga susunod na araw, mas lalong naging laganap ang pagpilit sa mga tao na tanggapin ang tanda. Ang mga kwento ng mga tumangging tanggapin ito ay nagkalat din, sila'y inusig, ikinulong, o pinatay. Ang takot ay bumalot sa buong mundo, ngunit sa gitna nito ay ang ilang na natiling matatag sa kanilang pananampalataya. Isang gabi, habang nananalangin si Elias, narinig niya muli ang tinig na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang panahon ng pagsubok ay narito. Ngunit huwag kang matakot, Elias. Ang mga tapat ay hindi pababayaan. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang kakaibang lakas. Tumayo siya at muling nagsulat sa kanyang kwaderno, itinatala ang bawat detalye ng kanyang pangitain tungkol sa tanda at ang mga babala nito. Ang kanyang mga salita ay puno ng pananampalataya at pag-asa, na parang ginagabayan ng isang mas mataas na kapangyarihan. Sa huling pagtitipon ng mga tao sa pulo, nagsalita si Elias ng may kakaibang tapang. Ang tanda ay darating upang subukin ang ating pananampalataya. Ngunit tandaan ninyo, ang Diyos ay hindi nakakalimot. Ang mga magpapakatatag sa gitna ng pagsubok ay magkakaroon ng gantimpala na higit sa anumang kayamanan sa mundo. Habang ang mga tao ay nagkakahiwa-hiwalay, naramdaman ni Elias ang bigat ng kanyang gawain. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng marka sa mga nakarinig. Ang tanda ay darating, ngunit ang pananampalataya ay nananatiling pinakamalakas na sandata ng sangkatauhan. Ang araw ay muling sumikat sa Patmos, at ang lahat ng tao ay nagtipon sa plaza, nag-aalala at naguguluhan sa mga usap-usapan tungkol sa tanda. Muling bumangon si Elias, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong at pangarap na kailangang ipahayag sa harap ng isang lipunang nahulog sa takot. Nasa kanya na ang responsibilidad ng paghahatid ng mensahe, ngunit hindi lahat ay handa sa hirap na darating. Habang papalapit ang araw ng desisyon, ang mga tao ng Patmos ay nahaharap sa isang matinding pagpili, kung tatanggapin nila ang tanda na magbibigay sa kanila ng pagkakataon upang mabuhay, o patuloy na tatanggi, na magdudulot ng higit pang pagdurusa. Kailangan nilang magdesisyon kung saan nila ilalagay ang kanilang pananampalataya, sa mundong puno ng mga kasinungalingan, o sa isang Diyos na malalim na nakatago sa kanilang mga puso.
Si Miriam, ang matandang babae na palaging kasama ni Elias sa mga talakayan, ay dumaan sa bahay ni Elias upang makipag-usap. Ang kanyang mukha ay maseryoso kaysa dati at ang kanyang mata ay puno ng takot. Elias, sabi ni Miriam, ang kanyang tinig ay malumanay ngunit puno ng pagkabahala. Ang mga tao sa paligid ko ay nagiging magulo. Nais nilang makinig, ngunit ang takot ay nangingibabaw sa kanila. Kung ang tanda ay isang tanda ng buhay at kamatayan, paano natin sila matutulungan? Pinagmasdan ni Elias si Miriam, ang bigat ng kanyang mga mata ay parang sumasalamin sa kalagayan ng buong mundo. Ang mundo na ito, Miriam, ay napapaligiran ng ilusyon. Ang tanda na yan ay isang kasunduan ng kasinungalingan, ngunit mayroon pa ring pag-asa. Ang mga hindi makatarungan ay darating at magpapakita ng kabutihang loob, ngunit ito ay mga pangako na walang laman. Ang tanging tunay na buhay ay hindi mula sa mundong ito. Miriam ay tumango, ngunit sa kanyang mga mata ay may kaunting kalituhan. Ano ang ibig mong sabihin, Elias? Ano ang dapat naming gawin? Magtiwala sa Diyos, Miriam. Huwag tayong magpadala sa takot. Ang tunay na buhay ay nasa Kanya, hindi sa anuman na ibinibigay ng mundong ito. Tugon ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit sa mga susunod na araw, ang presyon ay lumala. Sa bawat sulok ng Patmos, ang mga tao ay unti-unting nawawalan ng pag-asa. Ang mga lokal na pinuno ng bayan ay nagpapalaganap ng balita na ang tanging paraan upang makaligtas ay ang tanggapin ang tanda. Ang mga pamilya ay nagsimulang magtago ng pagkain, at ang mga kalalakihan at kababaihan ay nagsimulang magpanggap na sila ay sumusunod sa bagong batas upang makakuha ng mga pangunahing pangangailangan. Si Arim, ang dating mangingisda, ay muling dumaan sa bahay ni Elias. Ang kanyang mukha ay puno ng alalahanin at ang kanyang katawan ay napakapagod mula sa mga araw ng paghahanap ng pagkain para sa kanyang pamilya. Elias, sabi ni Arim, ang kanyang tinig ay nahirapan, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang mabuhay, ngunit mukhang wala na kaming ibang pagpipilian. Hindi namin kayang magpatuloy ng walang tinapay. Gusto ko sanang makinig sa iyong mga salita, ngunit hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang magsabi ng hindi sa mga bagay na makakapagbigay sa amin ng buhay. Si Elias ay tahimik na nag-isip at tumingin kay Arim ng may malasakit. Arim, ang iyong takot ay nauunawaan ko, ngunit ang hindi mo nakikita ay ang tunay na buhay na nag-aabang sa kabila ng lahat ng ito. Ang pagpili ng tanda ay magbibigay sa iyo ng kaligtasan sa ibabaw ng mundo, ngunit magtatanggal ito sa iyo mula sa Diyos. Arim ay napatingin kay Elias, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at kaguluhan. Elias, paano mo nasasabi yan? Paano mo masasabi na ang Diyos ay darating upang iligtas kami? Ang Diyos ay hindi magpapabaya, sagot ni Elias, ang kanyang mga salita ay matatag at puno ng lakas. Ang kanyang plano ay higit sa lahat ng ito. Ang pagsubok ay parte lamang ng ating landas, ngunit ang kaligtasan ay darating mula sa Kanya, hindi sa anumang tanda na ipinipilit nilang tanggapin. Si Arim ay tumahimik, at nang makita ni Elias ang kalungkutan sa mukha nito, alam niyang ang desisyon ng bawat isa ay magiging personal, hindi maipipilit, hindi maaaring gawing madali. Sa kabila ng lahat ng ito, si Elias ay patuloy na naniniwala na may pag-asa sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa isang gabi, isang lihim na pagpupulong ang naganap sa isang maliit na bahay sa gitna ng bayan. Si Elias, si Miriam, at si Arim ay nagtipon upang mag-usap tungkol sa susunod na hakbang. Ang mga alinggaw ng tanda ay patuloy na kumakalat at ang mga tao ay naghahanap ng gabay. Ang oras ay malapit na, wika ni Elias, ang kanyang tinig ay puno ng pagnanais na magbigay ng pag-asa. Ngunit hindi natin kayang maghintay ng matagal. Ang tanda ay isang uri ng pagsubok na humahamon sa bawat isa. Ang sinumang magpapatuloy na magtiwala sa Diyos ay magkakaroon ng tunay na kaligtasan. At kung hindi sila maniniwala, tanong ni Miriam, ang kanyang mukha ay malungkot ngunit determinado. Kung hindi sila maniniwala, ang kanilang buhay ay magiging isang buhay na puno ng kalungkutan. Ngunit ang Diyos ay may mas mataas na layunin at Siya ang magpapasya kung sino ang magtatagumpay sa huling laban. Muling nagtipon ang mga tao sa bayan upang talakayin ang sitwasyon. May mga nagsimulang magsabi ng mga kwento ng mga kamag-anak na tinanggap na ang tanda at nakaligtas, ngunit may ilan pa ring matigas ang ulo at hindi matanggap ang alok ng mundong iyon. Si Elias, na wala ng ibang layunin kundi ang magbigay ng gabay, ay nagsalita sa harap ng mga tao, muling nagpakita ng tapang sa kabila ng mga patuloy na tanong.
Ang pagpili na ito ay hindi madali, wika niya, ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kredibilidad. Ngunit ang Diyos ay magbibigay ng kaligtasan sa mga may tunay na pananampalataya. Ang tanda ay hindi ang solusyon sa ating mga problema. Ang solusyon ay nasa ating pananampalataya sa Diyos, at siya lamang ang may kapangyarihan upang magbigay ng buhay na walang hanggan. Ang mga ulap ay bumabalot sa kalangitan, at ang hangin sa Patmos ay may kakaibang amoy, isang amoy ng pagbabago. Habang ang araw ay nagsisimulang lumubog sa likod ng mga bundok, ang bayan ay muling nagtipon sa plaza, ang bawat isa ay may mga naglalakihang tanong sa kanilang mga isipan. Ang araw ng desisyon ay malapit na, at ang bawat hakbang ay magtatakda ng kapalaran ng bawat isa. Si Elias, sa kabila ng lahat ng kaguluhan, ay nananatiling matatag sa kanyang pananampalataya. Nagsalita siya sa mga tao ng bayan, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon at lakas ng loob. Ang panahon ng pagpili ay dumating na, wika ni Elias, ang kanyang mata ay matalim at puno ng paghihikayat. Ang mga nag-aalinlangan ay may karapatang magtanong, ngunit hindi natin kayang patagilid ang ating pananampalataya. Ang tunay na buhay ay hindi matatagpuan sa mga palasyo ng mundong ito, kundi sa ating puso at sa ating Diyos. Habang nagsasalita si Elias, ang mga mata ng tao ay nag-aalab sa magkahalong damdamin ng pagnanasa at takot. Ang ilan ay nag-aalangan, habang ang iba ay may matinding paghihirap sa kanilang mga isipan. Ang mga bata ay nagtatago sa likod ng kanilang mga magulang, ang mga matatanda ay patuloy na nag-uusap sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. May mga nagsasabi na ang tanda ay magbibigay sa atin ng kaligtasan, sabi ni Miriam, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Subalit hindi ba ito isang uri ng pagkaalipin? Ano ang halaga ng buhay kung ang ating kalayaan ay ipagpapalit sa isang panandaliang kaligtasan? Si Elias ay tumahimik sandali, ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo, tila nag-isip. Ang kaligtasan ng mundong ito ay may kasamang sakripisyo. Ngunit ang kaligtasan mula sa Diyos ay hindi nasusukat sa yaman o sa kapangyarihan. Hindi ito isang bagay na ipinagkakaloob ng sinuman kundi ng Diyos lamang. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng mag-usap. May mga nagsabi na sapat na ang kanilang mga pamilya at mga buhay upang tanggapin ang tanda at makaligtas mula sa mga panganib ng labas. Ngunit mayroon din namang hindi sumasang-ayon, mga kaluluwang nagdududa kung ang kaligtasan ay nararapat lamang para sa mga matapat sa Diyos. Si Arim, ang dating mangingisda, ay lumapit kay Elias sa isang sulok ng plaza. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangungulila at pag-aalala. Elias, wika niya, hindi ko na kayang magtago pa. Kung ang tanda ay magdadala ng buhay, bakit ko pa ipagkakait ang kaligtasan ng aking pamilya? Hindi ko kayang mawalan sila. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang piraso ng papel, isang paanyaya mula sa mga pinuno ng bayan upang tanggapin ang tanda. Paano kung ito na lang ang tanging pagkakataon? Hindi ba't magkasama na tayo sa lahat ng ito? Hindi ko kayang ipagpaliban pa. Si Elias ay hindi nagmadaling sumagot. Pinagmasdan niyang mabuti si Arim, ang paghihirap sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Arim, naiintindihan ko ang iyong takot, sagot ni Elias, ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit ang pagpapasya ay hindi isang bagay na dapat gawin batay sa takot. Ang tunay na kaligtasan ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng isang panandaliang hakbang, kundi sa pananatili ng ating pananampalataya sa Diyos. Si Arim ay nag-isip saglit, ngunit ang takot ay mas malalim kaysa sa kanyang pinapakita. Elias, hindi ko alam kung paano haharapin ang pamilya ko kapag sila'y magugutom. Hindi ko kayang mawala sila. Ang kaligtasan ng Diyos ay hindi nasusukat sa material na bagay, tugon ni Elias, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa ating mga puso upang magsakripisyo para sa kanyang kalooban. Huwag mong isuko ang iyong pananampalataya. Ang desisyon ay nagiging mas mabigat para sa bawat isa. Ang mga tao ng Patmos ay nagtipon, ngunit hindi pa rin makahanap ng konsensus. Ang mga argumento ay nagsimula ng lumakas, at ang mga takot ay lalong naging malinaw. Ang bawat isa ay nagsimulang magtago ng mga piraso ng pagkain at mga gamit, naghahanda na para sa kung anuman ang darating. May mga nagsimulang magtakda ng mga plano kung paano makakaligtas kung ang tanda ay hindi kanilang pipiliin. Sa isang sulok ng bayan, si Miriam ay nagtipon ng mga kababaihan, nagkaroon ng lihim na pagpupulong. Kailangan nating magkaisa, wika ni Miriam, ang kanyang tinig ay matatag, hindi tayo maaaring magpadala sa takot. Kung ang tanda ay isang panlilinlang, kailangan natin itong labanan.
Pero paano, Miriam? Tanong ng isa sa mga kababaihan. Ang mga kalalakihan ay nahulog na sa takot. Paano natin sila susundin kung sila'y nag-aalangan? Sa pamamagitan ng pananampalataya, sagot ni Miriam. Ang ating pagkakaisa ay magiging sandata laban sa takot na humahadlang sa ating puso. Kung ang Diyos ay kasama natin, walang makakalaban sa atin. Habang ang gabi ay nagiging mas madilim, si Elias ay nakatayo sa gitna ng plaza, nagmamasid sa mga nag-uusap na tao. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may mga alon ng pag-asa na nagsisimulang mag-alab. Alam ni Elias na ang desisyon ay magpapasya hindi lamang sa kanilang kaligtasan, kundi sa kanilang mga kaluluwa. Ang buong bayan ng Patmos ay ngayon ay nasa isang matinding pagsubok. Sa kabila ng mga nagdaang linggo ng tensyon, ang lahat ng mata sa Patmos ay nakatutok kay Elias. Ang mga tao ng bayan, sa kabila ng mga pagkakaibang opinyon, ay muling nagtipon sa plaza upang magdesisyon. Habang ang araw ay nagsisimulang magtakip, ang kalangitan ay punong-puno ng kulay, tila sumasalamin sa lahat ng kulay ng kanilang damdamin. Nasa pagitan ng dilim at liwanag ang Patmos, at ang pagdedesisyon ng bawat isa ay maglalagay sa kanila sa isang landas na walang takdang hanggan. Si Elias, tulad ng dati, ay hindi nagmadali. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa mga tao, hindi lamang ang mga nasa harap niya, kundi pati na ang mga nasa likod. Alam niyang ang bawat isa ay may sariling mga pasanin at pag-aalala, at ang katarungan ay hindi isang bagay na maaaring idikta, kundi isang bagay na dapat matutunan sa puso. Ang oras ng pagdedesisyon ay narito, wika ni Elias sa kanyang pinakapayak na paraan, ang kanyang tinig ay malumanay pero puno ng sigasig. Huwag tayong magpadala sa takot o sa sigaw ng mga kaaway. Ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa mga pansamantalang kalikuan ng mundong ito. Sa likod ng mga salitang iyon, isang malalim na katahimikan ang bumaba sa plaza. Ang mga tao ay hindi agad nakasagot. Ang bawat isa ay abala sa kanilang sariling pagninilay, tinitimbang ang mga kahihinatnan ng kanilang magiging hakbang. Ilang saglit ng katahimikan bago ang isang matandang lalaki, si Aben, ang unang nagsalita. May katotohanan ang sinasabi mo, Elias, wika niya, ang kanyang tinig ay marubdob at puno ng karanasan. Ngunit paano ang aming mga pamilya? Paano kung ang pagtanggi sa tanda ay magdulot ng kamatayan? Hindi namin kayang mawalan ng mga anak, mga asawa. Si Elias ay lumapit kay Aben, ang kanyang mata ay matalim ngunit puno ng malasakit. Alam ko, Aben. Alam ko ang iyong takot. Ngunit ang kaligtasan ng ating katawan ay hindi isang bagay na matatagpuan sa mga panandaliang kasunduan ng mundo. Tinuturuan tayo ng Diyos na ang tunay na buhay ay nasa kanyang mga kamay. Nagkagulo ang mga tao. Ang ilan ay pumalakpak at nagsimulang magtaguyod ng kanilang mga pananaw. Ang iba naman ay tahimik, ngunit makikita sa kanilang mga mata ang kaguluhan ng kanilang kalooban. Ang mga pader ng kanilang komunidad ay tila nagiging maluwag, at ang bawat isa ay nagsisimulang magtanong sa kanilang sariling mga desisyon. Sa isang sulok ng plaza, si Arim at ang kanyang pamilya ay nag-uusap ng masinsinan. Hindi ko kayang mawala ang pamilya ko, sabi ni Arim, ang kanyang boses ay may kalungkutan at pagdududa. Kailangan ko ng kaligtasan. Hindi ko kayang tignan ang mga anak ko na maghihirap. Ang kanyang asawa, si Lira, ay mataman siyang tinitigan. Arim, ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa isang simbolo o tanda. Ang ating buhay ay nakasandal sa ating pananalig, hindi sa mga bagay na hindi natin nauunawaan. Pero paano, Lira? Tanong ni Arim, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga tao ay nagsasabing ito na ang tanging paraan upang mabuhay. Ang buhay ng pamilya ko ay may halaga. Si Lira ay nagsimulang maglakad palayo, ngunit bago siya lumayo ay humarap kay Arim. Ang buhay ng pamilya ko ay hindi ko ipagpapalit sa isang maling pag-asa. Ang buhay natin ay nakasalalay sa ating Diyos, hindi sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Habang ang mga tao ay patuloy na nag-aalala at nag-uusap, isang bagong anino ang lumitaw mula sa likod ng mga bundok. Isang kawan ng mga mangangalakal mula sa kalapit na bayan ang dumating, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabahala. Isa sa kanila, si Tarek, ay mabilis na lumapit kay Elias. Elias, sabi ni Tarek, ang mga saksi sa kabila ng bundok ay nagsasabing may lumalapit na hukbo mula sa hilaga. Ang mga mandirigma ay naglalakbay upang sakupin ang Patmos. Hindi na natin kayang magtago mula sa kanilang mga mata. Ang mga tao ay nagkagulo sa balitang ito. Mabilis nilang tinalakay ang mga hakbang na kanilang gagawin.
Ang ilan ay nag-imbestiga kung may pag-asa pang sumilong sa mga kuweba, samantalang ang iba ay nagplano ng mga posibleng daan upang makatakas. Si Elias ay tumayo ng matikas, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang takot ay hindi magliligtas sa atin, mga kapatid. Ang ating pananampalataya at pagkakaisa ang magiging tanging sandata laban sa mga darating na pagsubok. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ang takot sa mga mata ng bawat isa ay hindi na maitatago. Sa isang iglap, ang bayan ng Patmos, na dating puno ng mga pangarap at pag-asa, ay naging isang lugar na puno ng tanong at pag-aalinlangan. Ang mga kabataan ay nagsimulang magtago sa mga anino, habang ang mga matatanda ay nagsasama-sama upang magplano ng huling mga hakbang. Si Miriam, na patuloy na nag-iisip tungkol sa mga salita ni Elias, ay nagpunta sa gitna ng plaza at nagsalita sa harap ng madla. Mga kapatid, wika niya, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kahit ang mundo ay magulo, ang ating pananampalataya ay magbibigay liwanag sa ating landas. Kung tayo ay magkaisa, wala tayong dapat ikatakot. Ang kanyang mga salita ay nagbigay liwanag sa ilang mga tao, ngunit ang mga iba ay hindi pa rin mapawi ang takot na gumugulo sa kanilang isipan. Habang ang gabi ay nagiging mas tahimik, si Elias at ang kanyang mga kasamahan ay nagtungo sa isang maliit na bulwagan sa gilid ng bayan upang magplano ng susunod na hakbang. Kailangan nating magdesisyon bago pa man dumating ang hukbo, wika ni Elias. Magkaisa tayo, magtulungan tayo, at huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang mga mata ng kanyang mga kasamahan ay puno ng pagdududa, ngunit lahat sila ay sumang-ayon na ang katarungan at kaligtasan ay hindi maaaring makamtan ng walang sakripisyo. Ang panahon ng pagbabago ay dumating na, at ang bawat isa ay kailangang pumili kung anong landas ang tatahakin. Sa Patmos, ang kalmadong simoy ng hangin ay tila nagbabadya ng isang bagyo. Ang buong bayan ay nasa tahimik na kabuluhan. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, bawat isa ay nahaharap sa isang masalimuot na desisyon na magdidikta ng kanilang kinabukasan. Ang hukbo na sinasabing paparating mula sa hilaga ay nagdala ng takot na parang isang anino na bumalot sa lahat. Ang kanilang mga puso ay mabibigat, at ang bawat hakbang ay parang nagdadala sa kanila palapit sa isang kawalang katiyakan. Si Elias, na matagal nang naging sentro ng kanilang pag-asa, ay muling tumayo sa harap ng bayan. Sa kabila ng bigat ng kanyang mga salita, ang kanyang boses ay nanatiling matatag, puno ng sigasig na naglalayong pukawin ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid, wika niya, ang oras ng huling pagpapasya ay naririto. Hindi tayo maaaring maghintay pa. Ang ating mga puso ay kailangang pumili kung saan tayo tatayo. Sa kabila ng mga takot, sa kabila ng mga tukso, tanging ang Diyos lamang ang ating sandigan. Ang kanyang mga salita ay parang apoy na nagbigay liwanag sa dilim. Ngunit hindi lahat ng nakikinig ay tumugon ng may parehong lakas ng loob. Ang ilan ay nanatiling tahimik, habang ang iba ay nagsimulang magtanong ng paulit-ulit. Elias, sabi ng isang lalaki na ang mukha ay puno ng pag-aalinlangan, kung ang lahat ng ito ay nakatakda na, ano pa ang silbi ng ating mga pagpili? Kung ang tanda ang tanging paraan upang makaligtas, bakit natin ito tatanggihan? Ang tanda, sagot ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng pasensya, ay hindi isang sagisag ng kaligtasan kundi ng pagkakulong. Ang mga tumatanggap nito ay nagsusuko ng kanilang kaluluwa sa kasamaan, at ang kanilang kalayaan ay magiging isang ilusyon lamang. Habang ang araw ay patuloy na lumilipas, mas marami pang mga tao ang lumapit kay Elias upang magtanong. Ang ilan ay nagdalawang isip kung tama bang sundin ang kanyang mga babala, habang ang iba naman ay naghanap ng patunay na ang kanilang pananampalataya ay hindi mawawalan ng saysay. Si Arim, na matagal nang nasa gitna ng laban sa kanyang sariling takot, ay muling lumapit kay Elias. Elias, wika niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala, hindi ko kayang tiisin ang hirap na dinaranas ng aking pamilya. Kailangan ko silang iligtas, ngunit hindi ko alam kung paano ko ito gagawin nang hindi tinatanggap ang tanda. Arim, sagot ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng malasakit, ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya ay isang biyaya. Ngunit hindi ito dapat gamitin upang baliwalain ang iyong pananampalataya. Ang tanda ay isang tukso na magdadala ng pansamantalang ginhawa, ngunit ang iyong kaluluwa ay ang tunay na magdurusa. Ang mga salita ni Elias ay parang pumaloob sa puso ni Arim, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pag-aalinlangan. Alam ni Elias na ang desisyon ni Arim ay isang personal na laban na hindi niya maaaring ipilit. Sa gabi ng parehong araw, isang lihim na pagpupulong ang naganap sa isang maliit na silid sa gilid ng bayan.
Sina Elias, Miriam, Arim, at ilang piling tao mula sa komunidad ay nagtipon upang talakayin ang susunod na hakbang. Ang liwanag ng kandila ang tanging nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha, na puno ng pag-aalala at pag-asa. Kailangan nating maghanda, wika ni Miriam, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kung ang hukbo ay paparating na, at kung ang tanda ay pilit na ipapatupad, dapat nating tiyakin na ang ating pananampalataya ay hindi matitinan. Ngunit paano natin gagawin yon? Tanong ng isa sa mga kalalakihan. Ang ating mga kalaban ay mas malakas, mas marami, at mas handa kaysa sa atin. Paano tayo makakalaban? Hindi natin sila kailangang labanan, sagot ni Elias. Ang ating sandata ay ang ating pananampalataya. Hindi sila maaaring magtagumpay kung tayo'y nananatiling tapat sa Diyos. Ang kanilang pagpupulong ay nagtapos ng may bagong lakas ng loob. Ngunit sa likod ng bawat salita ay ang tahimik na takot na bumabalot sa kanilang mga puso. Alam nilang ang kanilang mga desisyon ay may kaakibat na sakripisyo. Habang lumilipas ang mga araw, ang mga balita tungkol sa paparating na hukbo ay naging mas malinaw. Ang kanilang mga kampo ay nasa malapit na, at ang mga ulat ng kanilang kalupitan ay nagdala ng takot sa buong bayan. Ang ilan sa mga tao ng Patmos ay nagdesisyon ng tanggapin ang tanda, habang ang iba naman ay nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Sa isang araw na puno ng tensyon, muling nagtipon ang bayan upang marinig ang huling panawagan ni Elias. Sa harap ng madla, ang kanyang boses ay puno ng tapang, kahit pa ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala para sa kanilang kinabukasan. Mga kapatid, wika ni Elias, ang oras ng pagsubok ay narito na. Ang ating pananampalataya ay susubukin sa pinakamalalim na paraan. Ngunit tandaan ninyo, ang Diyos ay hindi kailanman magpapabaya. Ang kanyang plano ay higit na malaki kaysa sa anumang takot na nararamdaman natin. Ang kanyang mga salita ay nagbigay liwanag sa ilan, ngunit ang iba ay nanatiling tahimik. Ang bigat ng desisyon ay nasa kanilang mga balikat, at alam ni Elias na hindi niya maaaring pilitin ang kanilang mga puso. Sa huling gabi bago dumating ang hukbo, si Elias ay nanalangin ng tahimik sa ilalim ng bituin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalangitan, ang kanyang puso ay puno ng panalangin para sa lakas at gabay. Panginoon, wika niya, ang iyong kalooban ang maganap. Bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang darating na pagsubok. At naway ang aming pananampalataya ay maging liwanag sa gitna ng dilim. Habang siya'y nanalangin, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan na bumalot sa kanya. Alam niyang ang kanyang misyon ay hindi pa tapos, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa na ang Diyos ay hindi kailanman magpapabaya. Sa pagdating ng bagong araw, ang tahimik na isla ng Patmos ay napuno ng kakaibang tensyon. Sa kalayuan, makikita ang hukbo ng hilaga, na parang alon ng kadiliman na dahan-dahang sumasakop sa lupa. Ang bawat hakbang ng kanilang mga kabayo ay parang pintig ng orasan, unti-unting nagdadala ng takot sa bawat puso ng mga naninirahan. Ang huling pagsubok ay dumating na, at ang bawat isa ay kailangang magpasya kung saan sila tatayo. Si Elias, sa kabila ng bigat ng kanyang damdamin, ay nanatiling matatag sa kanyang tungkulin. Ang kanyang mga salita ay naging liwanag sa gitna ng dilim, isang paalala na ang kanilang pananampalataya ay ang tanging sandata laban sa paparating na kasamaan. Mga kapatid, wika niya, habang ang buong bayan ay nakapalibot sa kanya, ang panahon ng pagsubok ay narito na. Hindi natin maaaring iwasan ang labanang ito, ngunit tandaan ninyo, ang Diyos ang ating kalasag. Huwag tayong magpadala sa takot. Ang kanyang tinig ay umalingaw sa plaza, ngunit hindi lahat ay nakumbinsi. Ang ilan ay tumayo ng matatag, habang ang iba ay yumuko, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang laban, at si Elias ay naramdaman ang bigat ng kanilang mga desisyon. Habang papalapit ang hukbo, si Miriam, na naging tagapayo ni Elias mula pa noong simula, ay lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabigatan, ngunit ang kanyang tinig ay nananatiling matatag. Elias, wika ni Miriam, ang mga tao ay nangangailangan ng patnubay. Hindi lahat ay kayang harapin ang takot na ito ng mag-isa. Paano natin sila matutulungan? Si Elias ay tumingin sa malayo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagninilay. Miriam, hindi ko maaaring pilitin ang kanilang desisyon. Ngunit ang ating gawain ay ipaalala sa kanila na ang kanilang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa mundong ito. Kailangan nilang piliin ang pananampalataya, kahit pa ito'y nangangahulugan ng sakripisyo. Si Miriam ay tumango, at sa kanyang mga mata ay makikita ang determinasyon na tumulong.
Ang kanyang presensya ay naging lakas para kay Elias, at alam niyang ang kanilang misyon ay hindi natatapos sa mga salita. Sa gabi bago dumating ang hukbo, si Elias at ang ilang piling tao sa bayan ay nagtungo sa gilid ng isla upang magtipon ng lakas. Sa gitna ng mga alingaungaw ng takot at pagkabalisa, nagtipon sila upang magdasal. Panginoon, wika ni Elias habang ang kanyang mga kamay ay nakataas sa kalangitan, naway ang iyong liwanag ay gabayan kami sa gitna ng dilim. Bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang darating, at patatagin mo ang aming pananampalataya upang hindi kami matalo ng takot. Ang kanilang panalangin ay sinagot ng tahimik na hangin na tila nagdadala ng mensahe ng pag-asa. Ang bawat isa sa kanila ay naramdaman ang presensya ng Diyos, at sa kabila ng kanilang mga takot, sila'y napuno ng kakaibang kapayapaan. Nang sumunod na araw, dumating na ang hukbo. Ang kanilang mga kabayo ay tumapak sa lupa ng Patmos, at ang kanilang mga sundalo ay nagsimulang magkalat sa paligid ng bayan. Ang mga pinuno ng hukbo ay nagdala ng isang mensahe: ang lahat ng tatanggap ng tanda ay magkakaroon ng kaligtasan. Ang mga tatanggi ay kailangang harapin ang parusa. Ang bayan ay napuno ng takot. Ang ilan ay mabilis na nagpasya na tanggapin ang tanda, ngunit ang iba ay nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Si Elias, sa kabila ng lahat, ay tumayo sa gitna ng plaza, ang kanyang boses ay puno ng tapang. Ang tanda ay hindi ang sagot sa ating mga problema, wika niya. Ito ay isang simbolo ng pagkakulong, isang pagkakanulo sa ating pananampalataya. Ang tunay na kaligtasan ay hindi matatagpuan sa mga kamay ng tao, kundi sa Diyos lamang. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas sa ilan, ngunit hindi sapat upang pigilan ang iba sa pagtanggap ng tanda. Ang kanilang takot ay naging mas malakas kaysa sa kanilang pananampalataya, at isa-isa silang lumapit sa hukbo upang tanggapin ang kanilang kapalaran. Sa gitna ng kaguluhan, si Arim ay nakatayo sa gilid, hawak ang kamay ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit ang kanyang puso ay naglalaban sa pagitan ng kanyang pag-ibig sa kanyang pamilya at ng kanyang pananampalataya. Elias, wika niya habang lumapit kay Elias, hindi ko kayang makita ang aking pamilya na magdusa. Paano ko sila ililigtas nang hindi tinatanggap ang tanda? Si Elias ay tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng malasakit. Arim, ang iyong pamilya ay nasa kamay ng Diyos. Ang iyong pananampalataya ay ang kanilang magiging kaligtasan. Huwag kang matakot sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Magtiwala ka sa Diyos. Ang mga salita ni Elias ay parang pako na bumaon sa puso ni Arim. Sa wakas, tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit may bagong lakas. Salamat, Elias. Pipiliin ko ang pananampalataya. Habang ang araw ay lumilipas, ang bayan ng Patmos ay nagbago. Ang ilan ay sumuko sa takot at tinanggap ang tanda, ngunit ang iba ay nanatiling matatag. Ang kanilang pananampalataya ay naging kanilang sandata, at kahit na ang kanilang katawan ay nasa peligro, ang kanilang mga kaluluwa ay nanatiling malaya. Sa huling oras ng araw, si Elias ay muling tumayo sa gitna ng bayan. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kalangitan, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa hangin. Mga kapatid, wika niya, ang labanang ito ay hindi lamang laban ng katawan, kundi laban ng kaluluwa. Ang Diyos ay nasa ating tabi, at kahit na ang mundo ay magulo, ang ating pananampalataya ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Habang ang kanyang mga salita ay umaalingaw-ngaw, ang buong bayan ay napuno ng kakaibang kapayapaan. Ang huling pagsubok ay dumating na, ngunit sa kanilang mga puso, ang liwanag ng pananampalataya ay nananatili. Kung narating mo ang dulo ng video na ito, mag-iwan ka ng salitang tagumpay sa mga komento. Gusto naming malaman kung sino ang mga nakasama namin hanggang sa pinakahuling bahagi ng kwento. Salamat sa panonood at sa iyong suporta.